Sa marami sa iyong mga video, napakatumpak ng iyong mga prediksyon. Kaya, yun ang alam ko tungkol sa'yo. Namamangha ako sa kakayahan mong mahulaan ang mga pangyayari bago mangyari. Kaya itanong ko lang, saan sa tingin mo patungo ang digmaan sa Iran? Paano ito malulutas at ano ang posibleng kalalabasan nito? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin, Tucker. Isa akong malaking tagahanga. Hinahangaan ko ang iyong trabaho sa loob ng ilang taon na. Kaya salamat na agad. Sa ganitong paraan, naniniwala ako na ang digmaan na ito sa Iran ay magiging katulad ng digmaan sa Ukraine, na nanganahulugang ito ay magiging isang matagalang digmaang ubusan. Wala sa dalawang panig ang aamin ng pagkatalo, kahit na pareho nilang interes na magkaroon ng tigil putukan. At magkakaroon ito ng matinding epekto sa pandaigdigang ekonomiya at maaring tumagal ng maraming taon ang digmaan na ito. Nakikita na natin ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya, kasama ang pagkansela ng mga flight sa Timog Silangang Asya. Naubusan na sila ng fuel, kaya hinihikayat nilang manatili sa bahay ang mga tao. Sa mga susunod na buwan, inaasahan ng mga eksperto ang kakulangan sa pagkain, kaya mapipilit ang magrasyon ang mga bansa. At ngayon, nagkaroon ng malaking paglala dahil inatake ng mga Israeli ang pinakamalaking gas field ng Iran at gumanti naman ng Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga infrastruktura ng enerhiya ng GCC. Idiniklara ng Iran na layunin at estratehiya nilang itaas sa $200 bawat bariles ang presyo ng langis. Madudulot ito ng malaking epekto sa ekonomiya ng mundo dahil nakasalalay ito sa murang enerhiya. Kaya sa kasamaang palad, sa tingin ko, maaari nating asahan na magtatagal pa ang digmaang ito ng maraming taon. Sa huli, magpapadala ang Estados Unidos ng tropang panlupa, magkakaroon ng labanan sa Strait of Hormuz, kakalat ito sa buong mundo at madadamay ang ibang bansa. Ngayon, pinag-iisipan ng Saudi Arabia na magdeklara ng digmaan sa Iran at dahil sa kasunduan sa mutual na depensa nila ng Pakistan, madadamay din ang Pakistan. Kaya, di na nakukontrol ang sitwasyon. At kamakailan lang si Ali Larijani na siyang de facto na pinuno ng pagsisikap ng Iran sa digmaan ay pinaslang. At alam mo, isa siyang mataas na estadista, practical sa Iran, na may kapangyarihang makipagkasundo para sa tigil putukan. Ngayon nawala na siya, wala na talagang labasan. Kaya parehong panig ay nakatuon na sa isang mahabang digmaang ubusan at ang mga epekto nito sa buong pandaigdigang ekonomiya ay talagang malala. Alam mo, hindi ko masasabi na ito talaga ang pinakamasamang posibleng senaryo. Ang pinakamasamang senaryo ay nuclear na pag-atake ng isa o higit pang grupo at pagkawasak ng Al-Aqsa Mosque Complex sa Jerusalem na magdudulot ng digmaang panreliyon. Iyon ang pinakamasamang posibleng senaryo. Pero ang sinabi mo ay isang hakbang bago ang pinakamasama na mahaba, mapanira at hindi mapigilan. Bakit ang daming malalaking pandaigdigang grupo gaya ng Estados Unidos? Sa tingin ko, maapektuhan at aatakehin din sila dito. Bakit hindi? Wala namang insentibo para ayusin agad at bakit hindi ito pwedeng mangyari? Sigurado, sa sandaling nagsimula na talaga ang digmaan na ito. Nagkakaroon ito ng sariling galaw at luhika. Kaya talagang walang labasan ang Estados Unidos. Ibig sabihin, kung susubukan nilang makipagkasundo ng tigil putukan sa Iran, hihingi ang Iran ng reparasyon. Sa madaling salita, $1 trilyon. Hihilingin ng panukala na tuluyang umalis ang Estados Unidos sa gitnang silangan para matiyak ang kanilang pangmatagalang kaligtasan. Kung gagawin ito ng Estados Unidos, magiging mga kliyenteng estado ng Iran ang mga bansa ng GCC dahil tanging Iran lang ang makakapagbigay ng seguridad sa kanila. Gayon din ang sabayang paggamit sa kipot ng Hormuz. Ang GCC, ang pundasyon ng petrodolyar, nagbebenta ito ng langis gamit ang dolyar ng Amerika tapos ibinabalik ang pera sa ekonomiya ng Amerika. Kung iwanan ng GCC ang petrodolyar, malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Amerika. Bukod pa rito, magkakaroon ng sunod-sunod na epekto kung saan ang Hapon at Timog Korea ay titingin sa nangyari sa gitnang silangan. Mampapasya silang hindi na kayang tiyakin ng Estados Unidos ang kanilang seguridad. Kaya, kailangan nilang muling mag-armas at gagastusin ang lahat ng kanilang mga yaman
para maghanda sa posibleng banta mula sa China. Pagkatapos, nandiyan ang Europa. Titingnan nila ang nangyari sa GCC at timog silangang Asya at magtatanong, bakit tayo nakikipaglaban sa Rusya? Hindi ba mas makabubuti para sa atin na negosyahin ang isang kasunduang pangkapayapaan sa Rusya sa lalong madaling panahon? Pero ang ibig sabihin nito ay pagbagsak natin. Bagaman ang dolyar ay isang pandaigdigang reserbang pera, tandaan na ang Estados Unidos ay may utang na 39 na trilyong dolyar. Ang ekonomiya ng Amerika ay isang Ponzi scheme na umaasa sa ibang bansa para bumili ng stocks at dolyar. Kaya hindi kakayanin ng ekonomiya ang pag-alis ng Amerika sa gitnang silangan. Kaya ang mga Amerikano ay naiipit sa kinalalagyan nila ngayon sa kasama ang palad. Ano ang pananaw ng mga Chino tungkol dito? Mukhang interesado ang China sa kapayapaan sa Persian Gulf kasama ang 7 bansang tagagawa ng langis. Bakit hindi mamagitan ng Sina para lutasin ito? Kaya parehong Estados Unidos at China ay nakikinabang sa sitwasyon na yon. Malaki rin ang interes ng China na magkaroon ng mabilis na solusyon sa digmaan sa gitnang silangan. Ang China ay umaangkat ng halos 40% ng kanilang pangangailangan sa enerhiya mula sa mga bansa ng Gulf Cooperation Council o GCC. Kabilang na hindi lang langis mula sa Iran, kundi pati na rin natural na gas mula sa Qatar. Tulad ng tama mong napansin, gustong-gusto ng China na magkaroon ng tigil putukan sa lalong madaling panahon. Sa kasama maang palad, pangunahing katangian ng pamahalaang Chino, ang iwasan ang pakikialam sa panlabas na politika. Walang geopolitikal na estruktura ang China at hindi rin ito malaking estratehiya. Naniniwala sila sa pandaigdigang kalakalan, pero wala silang estruktura para lutasin ang armadong tunggalian. Dahil dito, ipit talaga ang mga gumagawa ng pulisiya sa China. Sa totoo lang, idineklara na ng mga autoridad ng China na gusto nilang agad na matigil ang masaker at karahasan sa gitnang silangan at na muling mabuksan ang kipot ng Hormuz. Sa kasama ang palad, gaya ng nabanggit ko, kapag simula ang digmaan, nagkakaroon ito ng sariling momentum at lohika at mahirap na itong pahintuin. Kung tama ang iyong hula, at ipinagdarasal ko na hindi ito tama, alam kong nagdarasal ka rin, umaasa ako na mali ka, pero kung hindi ka nagkakamali, at magpapatuloy ito ng ganito.